So ayun, what's up sa mga tropang MC natin dyan? It's your boy once again, Makoy ng Dugong Makata TV. Samahan niyo ako mag-review sa battle na i-review natin ngayon. Matagal ng laban to. Ito yung naging laban ni Mot at saka Six Threat sa PS Final. Hindi ko na pagtatagalin. Let's go! Yo, dinig ba? Dinig? Anuhan Six Threat. Ay, nako. Sorry. Naalala ko lang. Sana inyong marapatin. Nakamustahin ko yung mga nasalantaan ng sunod-sunod na bagyo dito sa atin. Okay lang ba lahat? Okay lang ba? Pero pasensya kung may bagong sakuna na inihain at higit pa sa signal number 5 yung dumating na ika-6. Lakas nun. Ito yung panay reklamo na bias daw yung crowd pag hindi home court ni Tarantado. So gusto mo kung labanan sa Maynila kung saan di pa ako natatalo? Asintadong mga ngaso sa Maynila galing south at dito ko nakuha aking crown kung yung Davao aking kampo kung Maynila hunting grounds. Lakas nun. Putang ina yan. Ang galing naman ng anggulong yun. Manila hunting ground. Nagbabalik gun bars yung tirador. Sa pinali diniliver. Sa kamay ko 3 na natutumba. Yung natira yung pang-trigger. Kaya kamusta baliktaran, princess? Isang istilong nahuli ko kung paano niya nagagampanan, walang hiya. Nang minsan tayong nagkainuman at nakita ko sa cellphone mo nang hindi ko sinasadya, i-search nyo, anagram solver. Lalabas lahat ng tools na ginagamit niya para lang makalikha o nagnanakaw gamit tool, panay loot ginagawa, madaya. Tool. Loot. Galing nun. Burara ka kasi, kaya ako yung Baliktaran. nahuli dong. Tanaw ng 6 yung internet na parang logo ng Google Chrome. Pero siyempre may ribat na yan. Inaantay na lang kasi kung sinong makakapunan yan. Pero gets kita, bilang rapper, natural, sinusulat mo yung mga bagay na totoo mong nararanasan. Pero, grabe ba? Sa totoo lang, kamukha niya yung si Grabe ba? Sa totoo lang. Alala niyo yun? Si Grabe ba? Hindi, pero sa totoo lang, pinanood ko yung laban ko kay Si Grabe ba na yung naging guest dati ni Pio na kalaunan nakaaway niya rin? Shay. Alam mo yun, hindi ko ramdam kung ako'y nanalo ba. Pero di ko rin masabi na ako'y natalo niya. Ang punto ko'y kaya kong tanggapin yung mga tagilid na laban at ako'y aminado pa. Ang tanong, sa laban mo kay J Black, Pistol, Lanceta, tingin mo panalo ka? Puro naging kontrobersya rin yung mga laban niyang ni Mot yan. Laban ni Mot na yun. 3 laban niyang yun. Kay J Black, Pistol, tsaka sino yung isa? Puro kontrobersya yan. Kinalabasan nun eh. Puro pinag-usapan din. Kaya paano ko yung style tol ng inyong idol nila Rupo Holo gamit? De, Parang linyahan ni Lanceta. Si Lanceta nga pala yung isang nakalaban. Yung nagbitaw siya ng isang magandang holo, si Lanceta. Panoorin nyo yung laban ni Lanceta at saka ni Mot. Ang ganda nung isang binitawan niya doon na hologram. nung ramdam niya na yung hatol, bigla siya dun, Corrado lapit. Oh, hindi. Baka si Phoebus bigla akong i-game over. Paano yung supposedly referee, takot kumit na at pumito, kinailangan ko pang maging whistleblower. At ano bang ginagawa sa whistleblower? Hindi ba dinadali? O you may shoot the messenger. Ang kaso, na-deliver ko na yung mensahe. Ayan nangyari sa sinasabing pinakabata na kampiyon. Ngayon nananalo na lang sa di malaman na rason. Puta, payag ka sa ganun? Sa'yo na yan titulo, uy. Sa'yo na yan titulo, uy. Nakakaawa ka na lang, Chong. From pinakabata na kampiyon to pinakamagulang na kampiyon.
May gasol ka na, kulang ka pa sa gasolina. Ang dami pang trouble. Pilit pagka-promote ng promotor dun sa mot na palyado na yung motor. Tangina sina J-Black, Pistol, Lanceta, inyong agarang pinuntirya. Sunod-sunod yung di makatarungang paghatol, nag-astahang mga pulisya, purbida. Magbabanggit pa ba ako ng N-word, racism, para maabot nyo yung linya na yung trinabaho nila'y black na may pistol at patalim kaya di makanapan ng hustisya? Purbida! Kaya nga, naalala nyo, kaya nga laban ko kay Ram, tinawag ko sang Tom ng Tom and Jerry. Yun ang sulat kong na-highlight. Kasi ang pusa ay maraming buhay at yun ang nakuha ko in hindsight na 3 beses ka nang pinatay at kung susundin yung timeline, dadagdagan na lang niya ng 6 nang maubos na yung 9 lives! Galing noon. Yan ay dugtong niya pa rin yan. Kagaya yung pagkakatalo nilang Zeta, J-Black at saka Pistol. Dadagdagan na lang ng 6 para, di ba siya ang buhay ng pusa. Galing. Pero yan yung mga topic sa susunod na rounds. Relax lang, di pa kita tinutuluyan. Hinangad mo tong dream match, bangungot tong iyong inabutan. It's gonna be a long night for you. Huwag mo kong tutulungan. So ayun, ang round 1 ni Six Threat, ang bigat. Bigat ng round 1 ni Six Threat. Panorin naman natin ngayon kung ang round 1 ni Mot. Bigat nun, galing, galing. Rinig! Sa wakas, mangyayari na tong labang iniiwasan mong masubok. Nung press con pa lang, kitang-kita na ang hirap ng dinulot. Paidlip-idlip ka na, ngunit hindi ka makatulog kasi tong dream match nila ang kinakatakot mong bangungot. Yan, una pa lang, ganda ng... Si Real Talk, si Enigma mismo naghamon sa tagal ng kumpirmasyon na inipnakot na bagot. Sa paglipas ng panahon, malamang nasa bars mo na ngayon yung mga naipong palusot. Sakto, makakapagtago ka sa ingay ng kontrobersya at sigalot. Keso ninakaw to kay Enigma ng oportunista na panot. Well, wag mo nang i-justify kung bakit ka naging takot. Alamin natin yung sagot. Ninakaw nga ba to ng PSP sa flip top o ikaw mismo nagdamot? Ganda ng angulo yun. Ibig sabihin na si Six Threat yung ayaw umayon noon sa para hindi may kasi yung laban nila noon yung huli, laban ni Mot at saka Six Threat. Ibig sabihin si Six Threat ang umayaw. Kasi si Enigma nagtanim. Si Phoebus lang yung nakinabang. Sa kakaiwas mo mamen, nagkaroon pa ng hidwaan. Kaya ba't nyo sisisihin tong matira mayaman? Masyado niyang pinahirapan. Kung san-san pa nakarating, kaya nga tour na kinailangan. Ang ganda ng mga punto ni Mot, puro diretso ang suntok. Tas magyayabang ka ngayon, keso ikaw nagbubuhat sa amin? O ba't sa flip top, di mo nagawa yun? Yung kahambugan mo, subukan natin. Opisyal kitang hinahamon sa bagay na pinagdamot mo nga rin. Gawin ulit natin to sa ahon, magpupusan tayo ng hangin. Tanginang yan, lakas noon. Siguro dapat lang na magkaroon sila ng laban sa sa flip top kasi ito talaga yung inaangan ng karamihan inaabangan ng karamihan yung laban nilang yan. Dito pa naganap sa PSP at pirata pa. So siguro kailangan may setup na Arik to. Kailangan may kasi ni Arik yung round to ng laban Tirador ko. ka umasta, di na yan uubra, tanga.
Di na ako masisindak sa mga patutok-tutok mo, aba. Tsaka paano pa puputok yung mga gun bars mong dala? Kung una sa lahat, tol, hindi ka kumasa. Yan sinasabi. Paano nga naman puputok kung hindi ka umasa? So, ibig sabihin si Sixth Street pala talaga yung ayaw noon. Galing, galing, galing. Kahit nga sa 3GS gunman, lagi siyang tinatawagan. Ang dami ng miss call. Kaso lang iniiwasan, dinagampanan yung big roll. Ngayong sino sa atin ang tirador kung ako pa yung humandel sa pistol? Speaking of pistol, isa buhay champs. Total nandito na rin tayo. Aminado, laban ko kay J-Black, pakiramdam ko talaga ako yung talo. Pero nung si Badang sumigaw ng luto, doon ko naramdamang panalo nga ako. Ang ina mo, Badang. Yung Badang defender na insulto sa aking punto na pahaging. Kasi yung kuro-kuro tungkol sa luto, di ba anggulo niya nga rin? Pinatunayan mo lang sa amin, nakautak mo yung Darwin. Naniniwala sa teoryang sa unggoy lang din ang galing. Galing. Pero sige, usapang luto. Ikaw, yung dalawang laban mo sa Davao, kamusta man? Kasi dapat talo to kay Shehi at kay Shernan. Sus naman, di lang umingay yung issue porket home place, pero tus na yan. Shernan at Shehi, dalawang SH na naging shh na lang. Galing na. Ang dalawang SS na naging parang tahimik na lang, di na lumabas. O, di ba walang ingay? Kasi nga maraming supporter tong 6. Yeah, they're counting on you. Pero mas unexpected yung jinx pagdating ng moment of truth. Kasi cold-blooded yung twist, lahat iiwanan kong shook. Hanggang pati mga tropa mong creeps madama yung out of the blue. Cause I got something to prove. At ang sarap panoorin na ako yung minamaliit nila habang pinapaburan ka sa comments. Isang patok sa takilya versus undefeated champ, i-compare natin yung moment. Ryan Garcia versus Tank, bagsak yan sa smaller opponent. Kaya ano, sino mga pumusta dito? Taas kamay mga boss, sino? Anong kala nyo, nag-i-invest? Pues, mga prediction nyo magmimintes. Liamado o dehado para sa akin meaningless. Tandaan nyong wala nang halaga yung odds pagtapos ko burahin tong DDS. Kaya sa lahat ng nakabit, pakiabot tong babala ko. Wala kayong makakamit sa babala nyo. Yung mga makamot, yung babalato. Ayan, yun din yata yung round 1 ni Mot. Ang lakas. Parehas malakas yung round 1 nila. Galing ng round 1 nila. Parehas na mabigat. Sobrang bigat. Pero si Mot, mga punto niya rekta. Rektang kay ano. Para sa akin lamang si Mot doon konting-konti lang. Round 2 panoorin natin. Round 2 ni Sixter. Konting-konti lang, pwede nga sabihing table. Hoy, Badang! Mas Badang na naman. Badang!
O sige na, nang-rape ka na. Total, yun yung gusto mo yata. At tamang sa kanya din ako natuto para manggahasa ngayon ng bata. Ano? Bias ba talaga yung Cebu? Eh di ba bago yon, laban mo kay Sayad sa Maynila, tinulugan ka lang din dito? At bakit wala kang imik nung si Pistol binabadibag ka habang tinutulugan lang siya ng mga tao sa inyo? Pas tuturuan. Oo nga, kung panonoorin yung laban nila ni Pistol noon, ang bibigat ng mga linya na binabato ni Pistol noon doon, pero nataka rin ako, tinutulugan lang. Totong mot at tamang dumapo ka sa eksperto because I'm taking you back to school. Magdadissect tayo ng insekto. Game! Game! Alam nyo problema sa kanya? Relatability. At bukod pa yon sa tamang pag-deliver. Technical problem, nasa connection, wala dun sa receiver. Paano? Walang charisma, awkward yung body language. Kaya wag ka sa tao mainis, sir. Para saan pa tong mikropono kung di rin pala nila ramdam yung speaker? Ang dami mong pagkukulang. Ganito yan, para meron kang matutunan. Kalahati sulat, tas kalahati performance, tas pakyo, ba't kita tuturuan? Tangin lang yan. Tulad nung laban niya kay Lanceta, nag-reference ng NBA celebration. Tas parang, kasalanan pa yata ng mga tao kung sa live di na-gets yung buwisit na yan. Kahit yung mga rapper sa likod, di yun nakuha. Bumubulong lang si K-Ram ng, tingnan nyo, NBA reference yan. May tiga-explain ng verse yung puta. Pero kailangan natin yung puntusan, di ba? Kasi wordplay, sobrang nakakabilib. Proud na proud ka sa estilong binibasic na lang ng mga aspirants dun sa Motos Battle League. Ano ka, nagta-try out? Sige nga. Sige nga. Badger. Sige. Ngayong taon, anong pinakamalakas na sinabi ni Mot? O diba? Tangina, pati yung amo walang matandaan. Pati yung amo walang matandaan. Ikaw yung pinakamamahal nilang endorser, pero wala kang tamang na endorser. Paboritong employee na di maalala nung employer. Yung mga bara kung pakinggan yung both sides, piliin mo maging iba. Ilan lang yon sa mga obra kong nagpapatunay na yung namomotivate mo, mga rapper lang, nakalimutan mo yung mga taong may normal na pamumuhay. Wala ngang kwento yung rounds niya eh. Walang kwento yung rounds niya. Reference naka-random. Ako sa tula ko mabusisi. Fibonacci, pag nagsulat to, nakakalculate ko ng maigi. Iba yung rapper na pandayo sa rapper na may artistry. Iba yung Leonardo DiCaprio sa Leonardo da Vinci. Wala kang ganun. Diba? Kasi, ibis unahin yung pag-improve. Yung handshake pa nila ni Phoebus yung inuna. Lapit na napat kasi Phoebus. Pati yung handshake nila ni Phoebus napuna pa rin. Parang tanga. Yung pa yung inuna. Gaya-gaya sa NBA, pag naglaro naman mga bonjing ang puta. Panginang yan. Hoy, tignan mo mga kabats natin. Si Lanceta naging mas accessible sa mga tao nung nawala na yung vibrator niyang dala. J Black Invictus nagkampiyon. EJ Power naging mas contender pa nga. Pinatibay kami ng talo. Yun yung sikreto, tanga. Kami yung tunay na naging motivated sa mga kulang. Ikaw tong naging contented sa mga akala mong meron ka na. PSP, kayo din may kasalanan eh. Binusog nyo sa kumpiyansa at wala yung naitulong. Sunod-sunod ba naman yung luto? Kaya paano pa yan magugutom? Galing naman nung anggulo niyang yun. Binusog sa luto, kaya paano magugutom? Galing. Ano dahilan mo? Kaysa mas magaling yung nasa inyong bracket? Baka nakakalimot ka, 2019 isa buhay, bracket namin yung pinakamadugo sa history ng battle rap dito. May Balakid, Marshall, Lanceta, Poison, tas finals kay Apex, di pa ako yung paborito. Tangina, look me in the eyes! Hindi kalaban mo yung nagsusulat o nagdi-deliver ng bara para sa'yo, iho. Huwag mong isisisi sa kompetisyon kung yung kakulangan ay nasa iyo mismo.
Paano nabulag sa panandaliang sikat, ngayon di ka naramdam ng mga tao. Sa flip top ka lang undefeated, hoy dito wala ka pang panalo. Oo nga naman, kasi ito yung unang tour na ng, ng PSP. Kasi sapat na daw nagawa niya sa kasaysayan. Kasaysayan. Pero nandirito ka pa, ang labo. May mod na sa remote, pero puro rewind lang si Gago. Dinaan pa sa baliktaran, nire-replay na lang yung history ng sariling pagkatao. Taong 2017 nung siya'y sumikat. Pagtapos nun, nawala na. Kaya pala may 12 months bars kasi hanggang 1 taon lang yung kaya. Tangina. Idol, tawag dito. 1 taon lang yung kaya. Sobrang ikli lang ng iyong prime. Agay yung crowd dito. Sobrang ikli lang ng inyong prime. Ordinaryo lang yung pedigree. Idol na idol mo si Lebron pero wala kang alam sa longevity. Tangina, kaya humina ba talaga si Mot? Ulol, hindi ka lang nag-improve, walang nakikitang dedication. At kung talagang undefeated ka, ba't di mo kayang manalo dyan sa sarili mong limitation? Kaya, Ganda ng mga anggulo ni Sex dito pero tinutulugan. Sayang yung mga anggulo ni Sex Street dito. kampiyon sa kampiyon, ako mismo nagsasabi, matagal ka na po na pag-iwanan. Kung sino pa yung may kantang ginto, siya pa yung unang kinalawang. Kaya ako na sumali ng Dunggalo. Ako na sumali ng Dunggalo. Kung tingin nyo, iso yung ganon. Nagka-problema sa XB at kung ano pang makita mong rason. Pero lumipas mga taon na pagdaanan ko mga yon, tinatalakay mo problema ko noon, tinatalakay ko problema mo ngayon. Galing nung ni Sixth Street, ng round 2 niya. Bigat ng mga anggulo niya pero tinutulugan lang ng mga tao. Pero ganda. Pakinggan natin ang round 2 ni Mot. Yo! Buhay pa, buhay pa! Gising pa! Pinupuna mo pa yung handshake namin nila, Pibus. Ba't nagmamaktol to? Minamasama mo yung kamaya namin, tas yung kamay ni Badang pinagtatanggol mo? Kada pasok ng bagong round, alam kong sabawi, sabik kayo. Pwes kahit wala nang rebat pa na mangyari, may ibabalik ako. Game? Naalala nyo to? Pok-pok? Nakain? Nagets nyo ba yung quotes ko na yon? Kung nakaraos lang ako sa unang round, wala sanang nagmumot-mot na yun. Yung call out mo, epic. Tanginang ST yan, sex trip. Oh, ST, sex trip, sakto, epic, di ba? Biglang nag-leak na pumasok ng Dunggalo, naging STD na, kadiri. Pok-pok, Galing, nakain. Seryoso, kain sa'yo kahit pok-pok. Kadiri pag-usapan, tas dinala mo pa sa mot-mot, edi dumating pa sa kabuanan. Halatang dali lang ng dali. Pero sige, patungan pa natin yung pangkantutan niyang sinabi. Susundutan ko ng detalye at ako'y magpapalabas din ng mensahe. Sumabay ka sa aking init, binanggit mo aking ngalan, pasalamat ka sa aking pare. Tinignan ka nila bilang matalik kong kalaban, kaya sa karir mo may nangyari. Galing naman ng angle niyang yun. Yung schema niyang yun. Galing. Yung pok-pok O bars. di ba baon? Kaya yung reference mo na pang kama, wala na. Ang Natuldukan tawag doon, na yun. pok-pok bars. Tira ka kasi ng tira. Ayan, ikaw pa naputukan ngayon. Pero hindi pa tapos yung throwback. Meron pa akong trivia na another. Noon pa lang dama ko na yung inggit niyang sa body language naka-channel. 2017 isa buhay finals. Ako'y nagpa-practice todo hassle. Sa sulok kung saan ako naroon, bigla tong nagpagulong ng bottled water. Oo, si Gago ng babader. Halatang gusto niya akong mag-suffer na mag-choke o mag-stutter. Then a few years after, ngayon ko napagtantong yung baliktaran nagmamatter. Akalain mo yung brother, magkikita pala ulit tayo sa finals at ikaw naman yung papagulungin ko sa battle. Galing naman ng... Probinsyanong inggitero sa... Galing naman ng angle niyang yun.
akin sa oportunidad. Kahit sa kapwa niya, Bisayang nakalikha ng ugong sa syudad. Ginawa niya kay Kayram sa Cebu, yung galit ng mga Bisaya, sumiklab. Pinagmukha ba naman kaawa, yung kapwa niya yawa, galing mo ring mambaliktad. Pinuna mo yung paggamit niya ng punto, keso insulto. Bisaya kayo pareho, gatekeeper umasta. Samantalang pag siya yung gumagawa nun sa duelo, gusto mo kami mabilib sa ganda? Isa kang hipokrito, ang kinero, bitch please, alam na. Baka nakakalimot ka, sa'yo rin ang galing yung disenyong ginawa mong dis sa kanya. Ano nga sabi nito? Galing. Para kang, probinsyanong inggitero ka talaga sa iyong kapwa Bisaya. Lahing talangka, dumikit na nga sa lobo, di pa rin nakalipad. Di ba yung linya ang sagwa? Talagang di yun aangat kung hinihila pababa. Pero sige, usapang lobo, G-Wolf lobo, tara pag-usapan natin. Mas nakinabang ka nga kung susumahin. Binago mo yung tema ng mismong anthem. Dahil sa lobo, pumutok at nagkapera na busog pa sa pagkain. Halos lumipad ka rin sa langit, ikaw yung bidang nasa top. Pero ikaw din yung di na nakita nung tumila na lahat. At kung ano yung tamang kwento, bumalik din sapagkat mas lumipad pa rin yung lobot na iwan ka sa pag-angat. Kasi tignan nyo na lang kung sino yung nakaabante. At kita naman kung bakit pa siya napasali. Makahabol man lang kaya nga nagbakasakali hanggang finalet, baka makita man lang sarili niya nakadiamante. Pero pasensya na pare, kung nandito ako para yun ay kunin sa'yo. Naiganti ko pa si Kayram sa tulad mong Bisayang nang babayas, mga stupid kayo. Pinamukha ko lang din yung kaibahan ng lobo sa nag-iinaso. Kaya ito ang ganti ni Tom para kay Jerry dito sa bully na to. Galing naman ng ender niyang yun. Round 3. Straight, pakinggan natin. Sa round 2 nga pala, paras mabigat yung mga round nila, pero kahit sa round 1 eh, dapat niya round nila paras mabigat, tabla na lang yun eh. Dito sa round 2 ni Mo, tsaka 6 straight, konting-konti lang din lamang niya dito. Pala natin na round 2 na 6 straight. Grabe! Grabe! XB na angle, G-Wolf. Grabe, first time kong narinig yun ba? First time kong narinig yun. Diss na kay, sa G-Wolf. Lap trip, gagi. Siguro sinasabi mo lang yan para makalimutan namin yung diss track mo kay Haring Manggi. Isa buhay champion, dinistrack si Haring Manggi. Lagot! Ang malala nun, hindi pa siya sinagot. Tangin lang yan. DDS, XB, ano pa, Donggalo. Sinabi na yun ni Shay lahat ah. Akala ko pa naman meron kang bagong ideya. Nakakaawa tong Thomas Edison, ninakaw lang pala yung bumbilya. Thomas Edison yung nakaisip ng bumbilya. Naka-invento. Huli na, game! Ngayon, pag-usapan natin yung pinauso niya last year na tumanggi ako. Game! Malamang, nakita nyo lang ang puno yung December ko ng mga gigs tang ina mo. Pero wag mong kalimutang ikwento din yung mga panahong ako unang naghamon sa'yo. Quarantine days, sabi di ka pa daw ready, tas biglang si Zaito tinanggap mo. Lolo, gaganyan na naman yung mukha. Ganyan yung itsura niya, oh. Ganyan yung itsura niya nung siniwalat ni J Black na umatras siya dati kay Sak nung Ahon 10. Hindi totoo? Hindi. Kasi tingin mo, mas madaling paghandaan si Craiga nun, pero kay Sak dapat may sulat munang nakatoka, na kaya pasok yung John Wick, patayin muna yung aso rebatal na ginawa mong pangontra. Yung rebat, naka-wordplay, naka-multi, kabisado pa ng sobra, memorize yung isasagot, isa din mismo yung scriptwriter nung pinapalabas ng istorya, gago. Tapos, gago nun lang itsura ng muka. Paano? Yung Galing nung ago lang yung tinutulugan lang. Yung madayang technique niya in question, na-detect tuloy yung kriminal nung dinaan sa facial recognition. Uy! Kaya pala nung press con,
Gusto na daw makalaban si Looney. So, kumpleto na to si Kumag. Grabe neto, no? Mautak. Pati yung sumulat nung meron na, meron ka na ding sulat. Kaya pala lagi niyang inaasar yung mga kalaban niyang nag-overtime, di ba kamo? Pistol J Black sobra sa oras. Lanseta higit 50 lines, yan ang lagi mong panargo. Yung manggugulang, takot magulangan. Inuunahan niya na lang kaso, namumuna ng overtime itong mahilig na mag-clock in ng maaga sa trabaho. Buti pa ako, malinis lang magtrabaho. Kaya sa susunod, wag kang puro imbento. Kumpletuhin mo yung detalye na yung binibigkas. Cause bitch, it took 5 years o 6 na pong buwan para sa 60 yaks. Kanina pa kita dinuduraan. Di mo gets yun, Brad. Puro spit yun, Brad. Medyo nag-joke si... Kasi ganon yung spitting facts. Ano yun? Fake joke o ano ba? At speaking of Pero facts, okay, December 7 dapat tong finals eh. Pero para makalamang tong manok nila, pati araw mamajikin. Nakita nilang may gig ako sa ibang bansa, kaya pinaaga para yung paghahanda ko mabitin. Mga hurado, para saan pa yung sinusulat nyo dyan kung may script na pala? Ano yun? Credits na lang yung tatalihin? Makokontrol nyo yung puntos pero di yung punto ng aking sasabihin. King ina mo, sabi mo kay Pangs, ikaw ang mas leon. Leon daw na maghahari. Pero nagpatali ka sa kanila. Naging kanibalismo, tong leon din yung lumamon sa sariling pride niya. Hiyay ka. Pride leon, tangina nakuhang magpa-under. Naging puta na may handler. Animal Kingdom, ikaw naman yung binaliktad. Yung leon na yung lumuluhod sa badger. At pati kay Phoebus. Tangina, champion yan ha. Ngayon may sugar daddy na lang na mayaman. O sugar daddy niya din yun. Para sa milyon, naging bitch yung may corona para kay Chavit Singson. Ngayon, galing naman nun. Ngayon, harap sa salamin. Karma'y nabalik na din na ang alila ay alila kahit pabalik ta rin. Galing naman. Alila kahit pabalik ta rin. Tama nga naman, galing. Really, please! Ngayon, karera mo'y nakadepende na lang sa kanilang activities. Binigyan kanya ng kotse, di pa rin umarangkada abilities. They gave you an expander but you ain't able to expand your possibilities. Wait, parang pamilyar. So, binigyan ka ng sasakyan ni Mr. P. Really? So, anong ginagawa niyo ni Mr. P? Didi? Na Justin Bieber ka, te? Justin Bieber, yung... Kung alam niyo yung issue yun, ni Justin Bieber at saka ni Pop Daddy. Justin Bieber? Kate? Dek, tanungin natin. Sige nga, anong ka-rhyme ni Phoebus? Delicious! Basta wasak nung bumangga. Vehicular na homicide. Kahit liga, imposible itong ma-override. Pang-apat ko na W, pamilyar yung logo by. 4 na yung pinagulong parang 4-wheel drive. Tangina. Pag tinalo ka dito, hindi counted. Counted mo mukha mo. Nakita nyo, ihagis puting tuwalya. Kanina ko pa pinipigato at malinis rin na ba? Lakas nung round 3 ni Sixtet. Lalo yung ender niyang galing. Pakinggan natin round 3 ni Mot. Round 3, Mot. Binigyan daw ako ni Phoebus ng kotse. Ang daming padali. Tanga nakuha ko yung kasi yung pera hinati. Mula sa ahon, pati yung unang labang ko sa PSP, kaya yun nangyari. Insulto sa'yo yung kasi nung ahon yun yung panahong umatras ka, doon pa ako nakaabante. Sisimulan ko tong round 3 tungkol sa panapos na dura mo.
Malinis trumabaho. Pues alam na mga tunay na fans na yan ay hinango mo lang din sa kathako. Mula 12 months bars ng karamihan sa ulado, hanggang 13th man pay, employee of the year, naging malinis magtrabaho, tarantado. Kaya sa mga battle fans na bago, aralin nyo yung history, hindi yung isusumbat ko pa yung nagawa ko. Oh, pagka magalit sa aking gago, pinapaalala ko lang yung dati, parang mindset nyo sa Dunggalo. Pero seryoso, malinis magtrabaho, tirador, 6th Street, parang ilang ulit nang nagtatangka. Kung iisipin nyo yung lohika, di rin kayo mamamangha. Mula sa slogan at pangalan niyang di naman nag-aakma. Kasi ang malinis na tirador, pag trumabaho, walang banta. Eh ikaw, di ba dinamay mo syota ni Tats? Magulang ni Akata, An Mateo, kung sino-sino rin kapag nandis, kahit civilian RIP sa kanya at wala ng peace, sabay magsasabi ng malinis magtrabaho, sinanay mga tao kasi dun kayo na please, ginagawa mo lang casual para di halata yung casualties. Galing, galing. Nakalimot din, stacker. Kahit nga yung stepfather at nanay ni Apex, sinabihan niyang everyday daw may kantot. Binalibaliktad lang ng bata, parang Apex versus Moth. Binalibaliktad lang ng bata. Ang laswa naman ang tira. Pues yung tinawag mo na bata, ikaw naman ang babalibaliktad rin, halika. Pag nakalipas na tong laban, ito yung magtatanda na linya. Kung ikaw yung ika-anim na banta, ako yung bata na minanika. Pero hindi madali. Kasi manalo o matalo, yung lagay ko alanganin. Kung lahat kayo na puwersang sa kontrobersya magpakain, issue ng scripted tsaka luto, yan yung mga anggulong nakahain. Nagagamitin mo na lang at itutugma mo laban sa akin, di ba? Sa live ni EJ Power at Lanceta, pinag-uusapan laban natin. Dalawang tropa mong sinungaling na may propaganda pa ilalim. Sinasabing, kumpare ko raw si Pibus, alam na agad yung hangarin. Para yung hate sa kanya ng tao, sa imahe ko masalin. Ngayon ako na yung kontrabida sa litrato. Inaabangan kung paano maagrabyado at kawawain. Kasi sa tingin nyo, hindi ko na-deserve pa ang manalo. Pag natalo, satisfying. Kaya para saan pa pagiging malikain? Paano pa ako magpapasiklab? Kung mas nakulayan na to ng kontrobersyang mas pinapatingkad, baliwala lang lahat ng mga laro sa salita kong nilimbag. Kung hindi nyo naman nakikitang ako na yung binabaliktad. Galing no, angulo niyang yan. Nasaan yung binabaliktad? Pero sige, ako na yung antagonista. Kasi kahit gusto kong bumait, di ko na magagawa to. Sakto, ikaw yung matira mayaman champ na bet nila manalo. Ang kaso, ilibing daw ng buhay ang mga sosyal. Kaya ito ang death sa threat ng Dunggalo. Kasi massacre to gago. May halong ghetto dogs yung mix. Alam nyo na yung sunod na hit. Ito'y 5:30 Santa Rosa, di naaabot pa yung 6. Death reference tsaka Ghetto Dogs 5:30, dinaabutin ng 6. Alam mong tagos yung kada hits, hindi lang basta asintado. Ginamitan pa kita ng bala mula sa mga kakampi mong sundalo. Malarambo, para kung pinasok yung pinagmulan mong kampo para sabihin sa sarili nyo na amo kung sino mas malinis magtrabaho. Galing ng round 3 ni Mot. Bigat din. Sa round 3, konting-konti lang din ang 1, 2, 3, konting-konti lang din ang nilamang ni Mot. Parehas na mabibigat yung mga bara nila. Pero pakinggan natin kung ano ba desisyon. Guys,
Kailangan muna namin ng mag-usap-usap ng judges para lutuin yung laban, ha? Mag-uusap-usap muna kami ng 5 to 10 minutes, saglit lang. Sobrang dikit ng laban. Ang mananalo ng 1 million pesos at magkakaroon ng diamond ring ang boto ng tagahatol. 5-4! Panalo si Mot! So ayun, panalo si Mot sa botong 5-4, dikit na dikit, kita niyo naman. So dikit na dikit ang laban, 1-2-3. Konting-konti lang ang nilamang ni Mot, kaya mas maganda siguro may kasa ulit ang laban na to sa flip top para malaman kung sino talaga sa kanila ni Six ang mas mabigat. So ayun, ang content natin ngayon. Comment down below sa lahat mga gustong magpa-review ng laban, at ngayon pa lang salamat na tungkol doon. So yun muna ang content natin ngayon. One love, peace, I'm out.